pagsilbihan bago man lang nila naiyak ako. Hindi pwedeng mahina tayo. Kailangan lakasan natin ang loob. Parang ang saya nila doon, tas ako nag-iisa dito. Pero that's a part of life being OFW. So let's move on to our another topic. So one thing in common sa maraming OFW is sacrifice. Nasa-sacrifice natin yung birthdays, so missing tayo ng mga birthdays, special occasions, family moments natin. So looking back, may sacrifice ba kayo na worth it? Or mayroon kayong mga sacrifice na kung babalikan ninyo yung mga panahon na yon, iba yung gagawin niyo? Unahin na kita, Mark. Okay. So, pagdating sa sakripisyo, actually ako, di ba, bilang isang nurse, so grabe talaga yung sakripisyo namin. Actually, totoo yan. Kumbaga, hindi nakaka-attend ng birthday or kung anumang event. So, pagdating dyan sa sakripisyo, siguro, maisip ko na worth it naman yung sakripisyo kasi ang reason naman kasi natin talaga is family kung bakit tayo nagsakripisyo na umalis ng Pilipinas. So, kailangan maging buo yung loob natin na, ito yung pagdating ko sa abroad, hindi pwedeng mahina tayo. Kailangan lakasan natin ang loob natin. Lalo na hindi tayo nakaka-attend ng, sabihin natin, birthday ng magulang natin or kasal ng best friend natin. Hindi tayo maka-attend. So, yan yung mga ibang Pero para sa akin, siguro kasi syempre ako medyo sanay na rin ako pagdating sa mga sakripisyo. So siguro naging learning na lang siya sa akin. So parang normal na lang bilang isang nurse or OFW. Parang nasanay na lang. Ganun na lang yung nangyari sa akin pagdating sa mga event. Kasi simula nung nag-start ako mag-work, talagang to share lang sa lahat is talagang as in workaholic ako. Talagang mas pinipili kong magtrabaho, kailangan kong mag-income kasi ang dami kong kailangan bayaran or may mga utang pa na kailangan lalo na kapag may mga maniningil, syempre kailangan unahin natin sila. So ayun yung iniisip ko na lang na may yung sakripisyo naman na nararanasan ngayon is matatapos din yan. Hindi naman siya yung totally na hanggang dun lang yung sakripisyo mo. Kasi once na natapos mo naman lahat ng kailangan bayaran or utang, kung bakit ka nagsasakripisyo is matatapos din or gagaan din sa pakiramdam. So siguro yun lang yung pwede kong maibigay pagdating sa sakripisyo. Worth it siya para sa akin. And then part din siya ng learning process. Talagang, minsan may iyak ka na lang eh. Parang pag nagkaroon ng mga occasions, family occasions, talagang mararamdaman natin yung homesick na parang ang saya nila doon, tas ako nag-iisa dito. Pero that's a part of life being OFW. How about you, Miss Yang? For me, yung mga sacrifices naman na ginawa ko is para sa akin, worth it naman siya. Pero ang dami kasing nangyari sa buhay natin. So sobrang dami nang nangyari sa buhay natin. Di ba nasasanay tayo na okay lang, wala ako sa birthday, wala ako sa... Kasi nung una masakit. Nung una parang... Para bang sana nandun ako. Sana kasama niyo ako. Pero ako kasi yung taong madaling mag-move on. Ako yung taong hindi tinatambayan yung sakit o problema. Pero dun ako sobrang na-depress o nahirapan dun sa sacrifice na pumunta kami dito kasi 2019 yun yung last na uwi ko. So dun yung last na nakasama ko yung father ko. Kasi pinangako ko sa sarili ko noon na dapat uuwi na ako by 2021 noon kasi nag-put up ka kami ng business. Uwi na ako at gusto kong gawin yung part bilang anak sa tatay ko, kaya sa magulang namin. Na gusto ko silang pagsilbihan bago man lang nila naiyak ako. Teka, hindi tama to. Medyo naging emotional ako doon alam mo yung... father? Alam mo yung yung pangako ko kasi sarili ko na gusto ko silang pagsilbihan kasi
wala eh, buong buhay ko yata nasa ibang bansa ako. Nakasama ko lang sila nung high school life, mga ganyan. Tapos yun na. Doon ko lang sila nakasama and hindi sobrang dami ng pagkakataon na magkakasama kami kasi nga lagi silang wala dahil nga business. So lagi silang wala, ako yung lagi nakabantay sa mga kapatid ko. So nung nagkaedad na ako na ganito, nasa ibang bansa naman ako. So hindi ko nagampanan siguro yung pagiging anak na gusto ko siyang i-massage, gusto ko siyang ipagluto ng yung natutunan kong luto sa ibang bansa, yung ganon. Yun yung pangarap ko na gawin sa kanya nung way back nasa Taiwan ako. Pero dahil dun sa salitang sacrifice na, teka lang, pupunta muna ako ng Paris. Kasi pagdating ko ng Paris, baka mas magiging okay na ang lahat. At mas magagawa ko sa iyo ng tama yung gusto kong gawin. Pero it's too late. Kasi yung sacrifice na yun yung katumbas nung parang 2024 nawala yung father ko and hindi ako nakauwi. Yung sacrifice ba na akala mo worth it pero sumatotal hindi. Kasi merong kang regret na sana nagawa ko sa'yo to. Sana nakasama kita. Kung hindi ko pinilit na okay naman dito. Kasi mas marami akong nagawa eh. Kapalit nun yung sakripisyo na hindi ko siya makita. Worth it naman yung pagpunta ko dito. Pero yun nga yung kapalit. Yung hindi ko siya nakasama. At hindi ko nagawa yung gusto kong gawin sa kanya. Na matagal kong pinangarap. Kung saang bansa ako nakarating. At lagi kong pinapangarap. Isa lang ang nagawa ko sa kanya. Nung galing ako ng Lebanon yata. Nung minasage ko siya at pinuts pa ko yung paa niya, natuwang-tuwa siya sa akin na sobrang saya niya at lagi na siyang dumadaing sa akin na sakit ng paa ko. Yun lang yung tanging naalala ko na nagawa ko sa kanya, which is parang sacrifice. Hindi ko hanggang ngayon kasi parang sabi ko nga, 'di ba kanina, madali ako mag-move on. Ako yung taong kahit gaano kasakit, nakakaya ko siya. Kaya ko siyang lagpasan. Pero 2024 na wala yung father ko. Hanggang ngayon parang ang hirap-hirap pa rin sa akin. Kasi siguro, hindi ko nagawa yung mga gusto kong gawin. Yung mga pangako ko sa sarili ko lang ha. Kasi hindi ko nasabi sa kanya eh. Hindi ko nasabi sa kanya tayo uwi na ako kasi gusto kitang pagsilbihan. Gusto kong gawin sa iyo yung gusto ko kitang ipagluto. Hindi ko nasabi eh. Kasi kami pareho kami ng father ko na hindi kami masyadong nagsasalita ng mga sweet talks, mga ganon. Mapas girl ako, tatay's girl ako, pero hindi kami yung parang yung showy. Pareho kaming yung tinatago, yung nararamdaman. Ganon kami. So, hindi ko nasabi sa kanya na, Tay, pag-uwi ko, ipagluluto kita. So, kailangan buhay ka muna ha. Huwag ka munang mawawala. Yung ganun. Kaya lang, yung bigla-bigla na mawawala pala yung tao sa buhay mo na hindi mo nagawa. Yun yung sobrang sakit. Na hanggang ngayon hindi ko alam kung paano yung magiging reaction ko pag uwi ko. So, yun yung sacrifice na sana hindi ko ginawa, pero andun din yung part na okay naman na nagawa ko siya eh. 'Di ba? Parang nandun ka sa middle na kung hindi ako pumunta dito, sana nakasama ko siya. Yun. Pero kung hindi naman ako nakapunta dito, wala, siguro nahirapan kami dun during nung pagpapagamot sa kanya, lahat. Kasi ako lahat, sa totoo lang, ako lahat yung umako dun sa lahat ng expenses. At good thing na sobrang bait naman ng husband ko na lahat ng kailangan niya, na sinabi niya sa akin, ibigay na natin lahat ng gusto niya. Sa ayaw at sa gusto mo, ibibigay ko lahat. Sabi niya sa akin. So, para lang sa ganon, kasi parang nararamdaman ko na hindi na magtatagal si tatay, sabi niya sa akin. So, gusto kong ibigay sa kanya lahat ng kasiyahan na gusto niyang gawin. Yun naman yung sobrang thankful ako na kahit ganon,
Pero dun sa sarili ko mismo, yung regret na hindi ko nagawa. Pero nagawa naman siya ng asawa ko. Napagsilbihan niya ng gusto. Pero yung sa sarili ko, yun yung hindi ko talaga maalis-alis na, alam may sana. So, until now, hindi ka pa nakakaagal eh. Simula nung magpunta ko dun sa Paris. Hindi pa ako nakakabakasyon. Yun yung ano. That's the biggest sacrifice. Mm-mm. So, bilang Kasi isang 2000 OFW, Kasi 2019, from Taiwan, yun yung last na uwi ko yung before pandemic. Tapos hindi na kami nakauwi dahil, di ba, ano na. So, 2022, pumunta kami dito sa Paris. So, until now, hindi pa ako umuwi. So, parang, ang bigat niya sa ano. So, hindi ko na alam kung pag uwi ko, parang, ang hirap. Kasi, hanapin ko siya yung ganon. totoo. Yun. So, nakarelate ako dun sa part na yun. Kasi, yung father ko din, nung namatay siya, nasa Hong Kong naman ako. And before siya namatay, alam mo yung sapatos na gusto niya, palagi ko siyang binabalikan sa mall. Kasi sabi ko, dito itong sapatos na to. Pag uwi ko, tiabot ko sa tatay ko. Mm-mm. Pero hindi ko na siya nagawa. So, sobrang relate ako dun sa part na yun. Talagang that's one of the biggest sacrifice ng isang OFW. Yung mamatayan ka ng isang kapamilya mo na mahal mo sa buhay. Pero hindi mo na siya makikita pang muli. Hindi mo na siya makakausap niya. So, nakarelate ako sa part na yon, pero at least ako, nakauwi ako, nagpaalam ako dun sa, parang ilang buwan pa lang ako sa Hong Kong, pero nagpaalam ako sa amo ko na pabalik ako ng Pilipinas. So, pinayagan naman ako. Yun lang yung pinagkaiba namin ni Miss Yang, kasi siya talaga, wala siyang chance na makauwi. And I think, ang isang lesson din na natutunan ko sa mga sinabing Miss Yang is, if may gusto kang sabihin, even though hindi ka ganun ka-showy na tao, I think, from now on, kung may gusto kang sabihin, before it's too late, sabihin mo na eh. Diba? Bago pa mahuli yung lahat. Lalo na kung napaka-importante niya at may connection siya sa pamilya. So I think before it's too late, sabihin mo na. Kahit hindi ka sobrang showy na tao. Kahit minsan mahihiya pa nga tayo pag katawagan natin yung mother natin or minsan yung mga anak natin, yung saying, napaka-simple words, I love you, yung mga ganon. Pero kung minsan, nagkakaroon pa ng kahiyaan sa part na yun. So, sana sa mga OFW na nakikinig sa atin ngayon, so yun yung isang part na I think sa part ko natutunan ko. Before it's too late, kung may gusto kang sabihin mo na. How about you, Mark? Maybe you have additional insights about that. Actually, medyo na-touch ako kay Miss Yang. Medyo parang gusto ko na rin maiyak kasi hindi naman siya sa akin nangyari na pero meron din akong kamag-anak na namatay na hindi rin ako naka-attend or nakapunta sa burol. So, medyo sobrang relate ako doon. So, siguro isa yun sa regret din. Kumbaga, syempre, dapat nandun yung presence mo eh. Hello? Oo. Yes. So, ayun. So, ang bigat sa pakiramdam bilang isang OFW na nasa ibang bansa ka tapos mawawalan ka ng family member na kung saan kahit sabihin na natin na hindi mo talaga siya kumbaga siya yung nag-alaga sa iyo dati nung kabataan mo. So, syempre sobrang bigat. Ang bigat-bigat na bakit ganun nung time na umidad na siya or kailangan niya ng ako naman yung mag-care sa kanya, wala ako sa panahon na yon. So siguro makaka-relate lahat ng OFW sa sitwasyon na ganun na isa sa madalas nagiging regret natin is nagsasakripisyo tayo para kumita sa ibang bansa tapos may mga family member tayo na Sacrifice. hindi na natin makikita. So sobrang bigat yung ganong sitwasyon na kaya totoo yun sabi ni Mitch na dapat talaga maging sa panahon ngayon maging open tayo. Kumbaga kung ano yung pwede nating sabihin sa taong mahal natin, sabihin natin agad para hindi dumating sa point na kung kailang wala na sila saka natin gustong sabihin yung gusto nating iparamdam or ipakita sa kanila which is hindi na nila ma-appreciate yung ganung bagay. So, actually, nakarelate din ako kasi ina-advise ko rin yan nung nurse ako sa mga pasyente na yung
malapit nang mawala yung family member nila, na sabihin na nila kung ano yung gusto nilang sabihin sa family member. Hanggat naririnig pa kayo or nakikita kayo, ipakita nyo na at iparamdam sa kanila kung ano yung gusto nyo iparating sa family member ninyo. Kasi once na wala na yan, hindi na natin maibabalik ng ganun nga yung sitwasyon. So, siguro sobrang maganda yung ganun na dapat maging open tayo. Kahit sabihin mo na mahiyain tayo. Kumbaga, ang gusto mong sabihin ng tatay, maraming salamat, sobrang mahal na mahal ko kayo, na-appreciate ko lahat na kung hindi dahil sa inyo, wala ako sa sitwasyon natin ngayon. Tapos siguro ang madadagdag ko na lang din is, syempre lahat naman tayo dadating sa ganung point ng mawawala rin tayo dito sa mundo. Siguro ang ano ko dyan is dapat iparamdam talaga natin or ipakita talaga natin para wala tayong regret sa buhay natin. Lahat ng nasa isip natin na madalas 'di ba meron tayong what if ganto, what if ganyan. So yung what if mo is gawan mo na ng action. So ipakita mo at iparamdam mo na sa family member mo, lalo na bilang isang OFW, syempre malayo tayo sa pamilya natin. Hindi natin alam yung mangyayari. Hindi natin alam kung anong sitwasyon ng posibleng mangyari nasa malayong lugar tayo. So, ayun, isang napakagandang nun na isabihin natin kung ano yung gusto nating sabihin at iparamdam sa family member natin. Yun lang. The same thing din naman dun sa mga sa mga naiwan sa Pilipinas na kasama ng pamilya natin, kasama ng mga magulang natin, kasi minsan kapag kasama mo sila, parang natitake for granted na kasi kasama mo sila, so hindi mo nararamdaman yung nararamdaman namin na malayo. Tayo mga OFW, parang tayo kasi sobra tayong, syempre nawala tayo sa kanila. So lahat ng moment ay tinitreasure natin. So sana, ganun din yung pamilya natin na nasa Pilipinas. I-treasure din ninyo yung moment na kasama ninyo yung mga mahal nyo sa buhay. Dahil sa amin, kung nararamdaman namin to at kayo hindi nyo nararamdaman yung ganun kasi kasama nyo sila, kailangan pa bang mahiwalay kayo sa kanila para maramdaman ninyo yung halaga ng kapamilya ninyo? Kasi sa akin, sobrang bigat. Pero parang, siyempre sa pamilya ko, parang sabi ko, sana pinaramdam ninyo nung panahon na malakas pa siya, yung pagmamahal nyo sa kanya. Kasi ako, hanggang ngayon, dala-dala ko yung regret na sana nakasama ko siya. Pero sa inyo, kasama nyo siya di ba? Kasama nyo siya lagi. Marami kayong pagkakataon para mayakap siya, para masabihan siya ng I love you. Sana nagawa nyo yon, di ba? Kasi sa atin, ang hirap. Ang hirap niya. Sa akin yung situation ko kasi parang noong pandemic, last time hindi ako nakauwi, 'di ba? Ng parang 2019 yung last na uwi ko before pandemic. So the rest hindi na kami nakauwi kasi nga sobrang higpit. So pagpunta namin dito ng 2022, hindi na rin kami nakauwi ng 2024 kasi on process pa lang yung papers namin. Wala ka pang chance para umuwi. Kasi kapag umuwi ka, hindi ka na makakabalik. Ganun yung situation dito. Kasi minsan baka sabihin lang, ba't hindi ka umuwi? May chance ka naman. May situations tayo na hindi ganun kadali. I love that idea from both of you kasi it's a vice versa of showing love. Na wag na nating antay na maging mas malayo pa siya bago natin masabi yung mga gusto nating sabihin. So while na magkakasama kayo sa isang bahay or magkakasama kayo ng pamilya mo, paramdam mo na, ipakita mo na, sabihin mo na yung mga gusto mong sabihin. Kasi tama bilang isang OFW, nung andyan din ako sa abroad, parang lahat na lang gusto mong maka-join ka Kahit sa video call lang may mga okasyon gusto mong sumingit. Kahit sa video call lang, at least kasama ka nila. So, lahat ng moment tinitreasure mo, lahat ng okasyon, lahat ng magaganap, gusto mo kasali ka, pero ang layo-layo mo. Pero gusto mo silang maka-join. So, what if kung nandito ka naman at kasama mo sila, it's a vice versa, na ipakita mo na mahal mo sila, iparamdam mo na at sabihin mo na bago pa mahulang mo. So gusto ko din yung na-share ni Mark na hindi lang siya dun sa insight na baka mawala yung family member natin, sabihin natin
gusto natin sabihin. As well as tayo din sa mga kalagayan natin. Kasi hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo. So, kung may Correct. gusto tayong sabihin, iparamdam na natin. Kasi before it's too late, kasi hindi rin natin masasabi as OFW kung hanggang kailan ka dyan. Kasi ang sabi nga nila, bilang isang OFW, ang isang paa mo parang nasa hukay. hukay. So, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo bukas. So, ang mahirap pa doon is malayo ka sa pamilya. So, showing love, I think it's the best thing na magagawa natin. Sa araw-araw, kaya natin siyang iparamdam. Mm. Siguro isa yun sa Sige dapat lang, iparamdam go ng lang. isa yun sa dapat iparamdam ng mga naiwan natin sa Pilipinas na dapat iparamdam nila na mahal nila tayo kasi tayo yung isa sa magsasakripisyo para sa kanila. So, love talaga. Isa yan sa na-appreciate ng mga OFW. Pag nalaman namin na, ay, eto, binati ako ng mahal ko sa buhay na, kamusta ako, ganito, ganyan. Maayos ba ang kalagayan mo? Kumakain ka ba ng tama? So, sa simpleng ganun lang is na-appreciate ng mga OFW yung nararamdaman namin na mahal nyo kami. So, ginaganahan kami magtrabaho lalo sa Pero may buhay padala. pagdating sa mga ganyan. Oo. 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 Yun yung nagbuboost sa amin para ganahan lalo eh. Nakalimutan ko yung part na yan, Sir Mark, ano, na parang, ay, kailangan nyo din pala kaming mahalin. Oo naman. Alam mo yun? Kailangan talaga yan. Parang ang sinasabi Hindi ko lang pala palagi kami is, ATM. Akala ko ATM lang kami. oo. Kasi may nararamdaman din Minsan ganun tayo di ba? Oo naman. Ayun. Medyo may mga bigat sa mga binitawan natin. Medyo Pero I emotional. hope some of the people, even OFW, at mga kapamilya natin dito sa Pilipinas ay nagkakaroon sila ng learning sa mga nasa-share natin. So about success, let's talk about success. Because a lot of people, they are thinking that success ng isang OFW kapag marami ka ng pera, marami kang ipon, may maganda kang bahay o sasakyan. Pero habang tumatagal bilang isang OFW, nag-iiba yung definition sa atin ng success. So today, paano ninyo ma-define yung success? Pera ba? Freedom? Oras ba? Purpose? O may mahalaga pa kaysa doon?